Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin para sa mga supporters ni BP Inday Sara. Samantalang bad news naman sa mga kumakalaban kay BP Sara, lalo na yung mga ilan-ilang kongresista na gustong magpa-impeach sa kanya. Ito po yung latest survey ng Pulse Asia, September 6 to 13. Bago, no? Yung approval and trust ratings ng mga top government officials. So, sino ang nangunguna? Bumaba na ba ang trust and approval rating ni BP Sara? As usual, nilampaso pa rin ni BP Sara ang kanyang mga kasamahan sa top 5. Nangunguna pa rin si BP Sara sa trust and approval ratings. So, ito. Si BP Sara, meron siyang 60% na approval rating. Si Senate President Escudero, mataas din. 60% approval rating. Ano ang rating ng Pangulong Marcos Jr.? Ano lang siya? 50%. Then, ano naman ang approval rating ni Speaker Martin Romualdez? As usual, kulelat siya, 32%. Kahit anong gawin, ayuda, wala pa rin. Hindi umiepekto ang mga ayuda. Okay, so, yung mga disapproval, 21% ang nagsabi, disapprove sila kay President Marcos Sr. And then 17% ang disapproval rating ni BP Sara. Samantalang si Speaker Martin Romualdez, 24% ang nag-disapprove sa kanya. Okay? So, ganyan talaga yan. May mga napapasaya, may mga hindi napapasaya. Kaya may approval and disapproval. Okay, punta naman tayo sa trust, yung tiwala. Ang nangunguna pa rin sa trust rating, walang iba kundi si BP Sara, 61% ang kanyang trust rating. Ang pumapangalawa, si Senate President Escudero, meron siyang 56% na trust rating. Samantala, ang Pangulong Marcos Jr., 50%. Kulelat, Speaker Martin Romualdez, 31%. Hindi na isinama dito si Chief Justice Gismondo. Anyway, wala namang problema sa korte. Ako, satisfied ako sa ating mga korte. They are doing their job. Functioning po ang ating justice system. So, ang no trust, kanina, approval, disapproval. So, kung may big trust rating, meron ting, ang mga hindi nagtitiwala, ang pinakamataas is si Speaker Martin Romualdez, 25% hindi nagtitiwala sa kanya. Pumapangalawa si President Marcos Jr., 22%. Pangatlo si BP Sara, 17%. And pinakamababang no trust rating, si Senate President Escudero. So, lumalabas, maganda ang performance ni Senate President Escudero. Okay? So, broken down into location. Okay? Yung approval rating. As usual, sa Mindanao. Punta tayo sa Mindanao. Ang approval rating ni President Marcos sa Mindanao is only 26%. Ang approval rating ni BP Sara sa Mindanao is 93%. Wow, laki. Talagang sulit ang Mindanao para kay BP Sara, 93%. Si Senate President Escudero is 59%. Samantalang si Speaker Martin Romualdez is 25%.
So, no wonder, malala nyo yung nagbagyo. Bagyo Inting ba yun? Baha sa Metro Manila, nagbigay sila ng ayuda sa Davao. So, ito ata yung kasagsagan ng KOJC compound na siege, o yung 16 days na inoccupy ng mga pulis ang KOJC compound, na kawawa ang mga KOJC. So, yun, nagbigay din sila ng ayuda doon sa Davao. So, marami ang hindi nag-a-approve, marami ang hindi nagtitiwala kay President Marcos Jr. and Speaker Martin Romualdez as far as Mindanao is concerned. Sa Visayas, okay, sa Visayas, 52% ang ang approval, nag-approve kay President Marcos, samantalang 71% ang approval ni BP Sara. So, malakas po si BP Sara, Mindanao and Visayas. Samantalang si Speaker Martin Romualdez, Visayas na ito 42% lang ang kanyang approval. Sariling baluarte niya ito dahil taga Tacloban siya. Mababa pa rin. Samantalang sa Luzon and NCR, ayun, medyo mas mataas si President Marcos, mas mababa si BP Sara. Ganun man lang Sa trust rating, punta tayo sa trust rating, ganun din, mataas ang trust rating ni BP Sara sa Mindanao, 90%. Samantalang si President Marcos Jr., 21% lang. Si Speaker Martin Romualdez, 24% ang kanilang trust rating. Okay. So, yun po ang update na kahit anong demolition job na ginagawa nila kay BP Sara, lumalabas na ang taong bayan matured na o kaya nag-iisip na dahil nga sa social media. Yung budget hearing, grabe ang paninira kay BP Sara, inuutingkay ang old issue na confidential funds niya, tapos binawasan pa ang kanyang budget. Palagay ko, nagbubumirang sa kanila, parang umaani pa ng sympathy si BP Sara itong ginagawa sa kanya ngayon na sinisiraan siya ng gusto. Lalo na itong impeachment na niluluto ng mga ilang sektor ng society laban kay BP Sara. Okay? So, hintayin natin na ano ang kahinatnan, kasi sabi ng Makabayan Black, okay, unahin natin yung pahayag ni BP Sara na may tatlong personality ang gumagalaw para sa kanyang impeachment, is ex-Senator Trillanes, Senator Risa Ontiveros, at saka si Franz Castro, isa lang ang handler. Okay? Tapos, yun na nga, may video na panangga ni BP Sara at the right time ilalabas niya. Sabi ni Maharlika sa kanyang mga vlog, malapit na daw ilalabas yung video na yun. So, kaabang-abang ano pa yung video. So, sabi ni ex-Senator Trillanes is nakahanda na yung mga articles of impeachment. Sabi ng mga Makabayan Black is itutuloy nila ang impeachment complaint. Kasi may nagsasabi na gahol na sa panahon dahil busy na ang mga mambabatas sa kampanya. Sabi naman ng Makabayan na may panahon pa. Sige lang, tignan natin. So, congratulations kay BP Sara na hindi siya nagpatinag sa kanyang kayang-kaya niyang depensa ng sarili niya. Kaya sabi niya, kailangan ba niya ng advice ng kanyang tatay? Sabi niya, I do not need his advice kasi lang yun, magagalit lang yun. Volcanic temperament sa kanya. Baka sabihin lang yun na suntokin mo yan.
Alam mo niya naman yung style PRRD, kaya kaya ko ito. Kaya kong depensahan ang sarili ko. So, again, yung budget naman niya, nagpahayag na siya na haharap siya sa Senate deliberation sa budget. At nagpahayag na ang ilang mga senador na posibleng madagdagan ang budget ng OBP. Depende na sa pag-aaral ng Finance Committee ni Senator Grace Poe. So, mabuhay si BP Sara, ang pinakamataas na rating, approval and trust rating sa latest na Pulse Asia survey.